Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng Rabay na makapangaral po ng kanyang salita. Naway tayo po muli ay nakahanda sa aral na ibibigay sa atin ng Rabay, at naway tayo po ay magkaroon ng tinatawag na bukas na puso at pusong laman na makakaunawa. Dahil ang mga aral po na ibibigay ng Rabay ay alam natin na para sa ating ikatututo. Dahil kung susundin lang natin ang mga aral na ating naririnig at mga salitang ating mababasa, alam ko po na mapapangutong ating buhay at tayo ay lalong mapapalapit sa ating Ama at ang ating Elohim na siyang nagbibigay sa atin ng ating mga pagpapala araw-araw. Kaya kung kayo po'y naghanda na katulad ng ating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Talasasin po natin ang aral ng Rabay. Alam po ninyo, mayroon tayong kasabihan na sabi nga natin birds of the same feathers flocks together. Sabi po niya, At sa katotohanan po, sa ating pang-araw-araw na buhay, kung kanino po tayo nakikisimpatya, kung kanino tayo nakikisama, kung kanino tayo kumakampi, kung kanino tayo o sino-sino ang ating mga sinasabing mga nagiging mga kaibigan, mga nakakausap, mga hinihingan ng payo, one way or the other, ay nagkakaroon po sila ng tinatawag na influensya sa ating mga buhay araw-araw. Kaya tatalasin po natin na kung sino yung ating mga nakukuhanan ng payo, kung sino yung ating mga nakakasalamuha araw-araw, kung sino yung ating mga tinatawag na mga kaibigan sa ating mga anak, mga kabarkada, mga tinatawag nilang mga kajaming sa kanilang mga Facebook, ito po yung magbibigay sa kanila ng tinatawag na impluensya sa buhay na naapektuhan pati ang kanilang pagdedesisyon. Kasama rin tayo ng mga matatanda, lalong-lalo na kung tayo ay busy sa ating mga Facebook, sa ating mga messenger, kung kani-kanino po tayo nakakarinig ng ganitong mga kwento. Dahil ang pamagat po ng Rabay, katulad ng nasabi ko na, birds of the same feathers. Talasasin po natin ng kwento, naway may makuha po tayong kwento. At kung ito man po ay makaapak sa ating mga paa, tayo po ay huwag magtampo, dahil lahat po tayo, one way or the other, ay naaapakan ng ating mga paa sa mga aral na ibinibigyan ng Rabay. Ang mabuti natin gawin, tanggapin natin yung mga aral dahil ito yung katotohanan. At kung may mali tayong makita sa ating mga buhay, dahil sa aral na ibinigay sa atin, baguhin po natin para sa ating ikatututo at ikatitime ng ating mga pananampalataya. So simulan po natin ang kwento ng Rabay. Dito po sa Aklat ng Kawikaan o Proverbio, chapter 12, verse 26. Ito po sabi niya sa Aklat ng Proverbio, chapter 12, verse 26. Ang matuwid ay patnubay sa kanyang kapwa. So pag ikaw daw ay isang matuwid, at ikaw ay nakikisalamuha sa iyong kapwa, sabi niya ikaw daw ay patnubay. Ikaw yung kanilang tinitignan na isang mabuting halimbawa. Pati siguro pananalita mo, pati mga gawa, ay kanilang tutularan. Bakit? Dahil nakikita nila na ang buhay mo ay maayos. May takot sa lumikha. Kaya mapalad, sabi niya, na ang isang tao ay may kaibigan o may kakilalang matuwid na pumapatnubay sa kanya. Ngunit, sabi niya, ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw. Pero kung ang iyong kaibigan naman o kakilala o yung iniidolo, malayo sa salita ng Ama, sabi niya, ito'y makapagliligaw sa iyo dahil baka yun naman ang susundan mo. Dahil siya ang nagiging masasabi mong kasakasama mo sa mga araw
na ibinigay ng Ama sa iyo para ikaw sana ay matuto. So matatalastas natin na, sabi nga sa ibang kasabihan sabihin mo sa akin ang iyong mga kaibigan at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Tama? So makikilala daw tayo sa mga uri ng ating mga kaibigan. Kaya kayong mga anak, kayong mga nag-aaral sa elementary at saka high school, kilalanin ninyo yung mga magiging kaibigan ninyo. Dahil sila ay magiging malaking impluwensya sa inyong mga buhay. At tayong mga magulang naman, tingnan natin kung sino yung ating mga sinusundan sa ating mga Facebook, sa ating mga messenger. Baka naman hindi ito ayon sa mga salitang kanyang sinusundan, mali yung ating nagiging sinasabing idolo o mabuting halimbawa. Ano po? Kaya sabi pa niya dito sa Aklat ng Mga Awit, chapter 106. Aklat ng Mga Awit 106 ay ito pa yung dagdag na kwento. 106 verse 43. Ito sabi niya, madalas na iligtas niya sila, ngunit sila ay mapanghimagsik sa kanilang payo at nangababa sila sa kanilang kasamaan. Now, ito ay kwento doon sa mga pagpapala at mga lingkod ng Ama na ibinigay niya sa bayang Israel noong sila'y nasa gitna ng kanilang mga kabagabagan. Ang sabi niya rito, madalas na inililigtas sila ni Amang Yahweh. Now, narinig ko kanina, it was been proven. Nakita na natin yung pagpapala ng Ama. Nakita natin yung pagliligtas ng Ama. Nakita na natin kung gaano siya katakila at kung gaano yung pagpapala na naibigay niya sa ating buhay. Pero dumarating ang punto. Sabi niya na sila ay naghihimagsik. Meaning, hindi nila dinidinig ang kanyang mga payo. Tabi-tabi po, baka kasama tayo. Na sa mga bawat Sabado na tayo ay nag-aaral at nakakarinig ng mga salita, ito ay minsan masasabing tayo sa ating mga buhay, pero kung bakit naman matitigas ang ating mga ulo at hindi natin nauunawaan yung payo at hindi natin ini-apply sa ating mga buhay. Kaya karamihan, tayo po'y napapalungi sa buhay. Instead na tayo po ay mapaayos, nagiging mas masama kaysa sa dati. Dahil tayo po'y naghihimagsik. Mas binibigyan natin ng pansin yung payo ng iba kaysa yung payo ng lingkod ng Ama na ipinapadala ng Ama tuwing umaga. Yung nasa kwento sa ating mga napag-aralan, gumigising si Amang Yahweh tuwing umaga para ipadala ang kanyang mga lingkod. Bakit? Upang tayo ay gabayan, payuhan, paalalahanan. Pero parang wala tayong naalalang kwento kapag araw ng Sabado. Parang pag naririnig natin sa araw ng Sabado, pagkatapos ng sermon, nakalimutan din lahat at walang natira. Mabuti pa nga yung mga nagsusulat kahit papaano, meron silang binabalik-balikan. Tayo kaya, meron kayang natitira. So talasasin po natin ang kwento, dahil ang kwentong ito dito sa verse 43, ay may kinalaman sa ating tatalakaying kwento kung saan ang pamagat ng aral ng Rabbi ay kinuha dito, birds of the same feathers. Now, simulan po natin ang kwento at tayo ay makakuha ng aral dahil baka ito yung mangyari sa atin. Dito po sa aklat ng mga bilang, Numbers, ito yung kwento. Now, ang kwento rito sinabi ni Amang Yahweh kay Moses na siya ay nakapili na ng lugar na pagdadalhan niya sa bayang Israel. Ito ay nang sila auhin niya sa bayang Ehipto at ipinangako na dadalhin niya saan? Sa lupang pangako na binubukalan ng gatas at pulot pukyutan.
Ano po? Ganun po ka-fertile yung lupa doon sa lupang pangako na ito yung bayang Kanaan. Kaya ang sabi ni Moses, mamili ka, Moses, ng 12 lalaki. Isa sa bawat lipi. At utusan mo, sabi ni Mang Yahweh, na puntahan yung lugar na pagdadalhan ko sa kanila para makita nila yung kagandahan ng lugar na mamanahin nila at ng kanilang mga anak at mga anak. So, yun po yung kwento. Ano po? Simulan po natin dito sa Aklat ng mga Bilang, chapter 13, verse 25. Ito. Bilang 13, 25. Ito yung kwento. Birds of the same feathers. 13:25. Now, ganito yung kwento, ano po? So, matapos ang kanilang pagmamatsyag doon sa lugar, ano po? Inabot sila ng 40 days. Now, alam niyo yung kwento, medyo malayo yung Kanaan sa kanilang lugar. Doon sa tabi ng Jordan o sa kabila ng Jordan. Meaning, hindi ganon kabilis ang paglalakbay, lalo na't naglalakad lang sila, ano po? So, inabot sila ng 40 days, to and fro. Papunta, and then pabalik. And then, ganito yung kanilang nakita. At ibinalita sa kanilang mga kababayang Israel, nung sila'y, sinabihan ni Moses, na sabihin sa kanila ang kanilang mga nakita. Now, itong 12 na ito ay galing sa 12 lahi. At maaaring itong 12 ito ay mga kinikilala dahil sila yung mga pinagtitiwalaan ng kanilang mga lahi. Ano po? Verse 25. At sila'y nagbalik after 40 days, pagkatiktik sa lupain sa katapusan ng 40 araw. Now, ito na yung report. Ano po? At sila'y nagsiyaon at nagsiparaon kay Moses at kay Aaron at sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel sa ilang ng paran sa Kades. At kanilang binigyang sagot. At ang buong kapisanan, binigyang sagot ang buong kapisanan at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. Now, ayon sa kwento, ano po? Kumuha sila ng buwig ng ubas at yung buwig ng ubas ay hindi kayang buhatin ng isang tao. Inilagay pa nila sa isang kahoy at binuhat ng 2. Buwig lang yun ng ubas, ano po? Kita nyo na ganon kataba at kalalaki yung mga ubas. Doon sa pinuntahan nila, ganon ka-fertile yung lupa. At kanilang sinaysay at sinabi, kami ay dumating sa lupain yaon na pinaparunan mo sa amin. At tunay na binubukalan ng gatas at pulot. At ito ang bunga niya. Ano sabi nila? Tunay nga. Yung sinabi niya Mang Yahweh, sabi na ito'y binubukalan ng pulot at gatas. Ganon kayaman yung lupa. Po. Gayon man, eto naman. Now, yung kanilang balita nung una ay positibo. Mabuti nga yung lupa, mataba. Pero, sabi nila, verse 28, gayon man ang bayan na tumitira sa lupain yaon ay malakas, at ang mga bayan ay nakukutaan at napakalalaki. At saka aming nakita ang mga anak ni Anak doon. Yung mga anak ni Anak, nung panahon nila, ito yung mga tanyag na mga matatangkad na tao na parang mga higante. Ang tingin nila, ano po, dahil matataas. Si Amalek ay tumatahan sa lupain ng timugan, at ang Hiteo, at ang Yebuseo, at ang Amoreo ay tumatahan sa mga bundok. At ang Kanineo ay tumatahan sa tabi ng dagat, at sa mga pampang ng Yardin. Ganon yung kanilang balita. Ano po? May mabuting balita, pero mas nangibabaw yung masamang balita. Tandaan ninyo, 12 ito, ano po? Verse 30. Pero may kumontra doon sa sinabi nila. At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses at sinabi, ating akyatin paminsan at ating ariin. Bakit? Sapagkat kaya nating lupigin. Nung sabi ni Caleb, huwag kayong matakot doon sa mga sinasabing mga higante sila. Kaya natin silang lupigin. Naku, kaya natin silang lupigin. Pero sabi ng mga natitira, 31, ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya,
Hindi tayo makakaakyat laban sa bayan. Bakit? Sapagkat sila'y mas malakas kaysa sa atin. Ano po? Sila'y mas malakas kaysa sa atin. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang tinitiktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumataan doon. At lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. Anong sabi nila? Kakainin tayo doon. Hindi tayo pwedeng pumunta roon, kakainin tayo. Ibig sabihin papatayin yung ating mga anak, ang ating mga asawa, wala tayong panalo sa kanila. Parang gano'n na sinasabi. Ano po? At doon nakita namin ang mga Nephilim. Yung mga Nephilim, yung mga, ayon sa kwento at mga salisalita, ang salitang Nephilim, ito yung mga anak ng mga fallen angels. Ang mga anak ni anak na mula sa mga Nephilim. At kami sa aming sariling paningin, sabi nila ay naging parang mga balang. Now, imagine ninyo na ang kanilang mga sarili ay ikinumpara sa balang. Now, tao at balang. Gaano kaliit yung balang na ikumpara mo sa tao? Ano po? At gayon din kami sa kanilang paningin. Chapter 14 verse 1. At ang buong kapisanan ay naglakas ng kanilang tinig at kumiyaw at ang bayan ay umiyak sa gabing iyon. Now, imagine ninyo na ang buong bayang Israel, almost 2 million. Ano po? Marami sa kanila ang naniwala doon sa balita nung 10. Kaysa doon sa balita ni Caleb at ni Yehoshua o Joshua na ayon sa kwento sila yung nagbigay ng mabuting balita. Pero yung 10, nagbigay ng masamang balita. At dahil doon, nung nangyari, naglakas ng tinig at humiyaw ang bayan at umiyak na ng gabing yaon. Verse 2, at inupasala ng mga anak ni Israel si Moses at si Aaron at sinabi sa kanila ng buong kapisanan, nangamatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto o kaya nangamatay na sana tayo sa ilang na ito. Bakit tayo dinala ni Amang Yahweh sa lupain ito upang tayo'y mabuwal sa tabat? Ang ating mga asawa, ang ating mga anak ay magiging mga huli. Hindi ba magaling na tayo magbalik sa Ehipto? Ang sabi nila, magbalik na lang tayo sa Ehipto. And then, dinagdagan pa nila, hindi na lang tayo namatay sa Ehipto o kaya sa ilang na ito. Kaysa pupunta tayo doon sa lugar na yun, napapatay ng ating mga anak at magiging huli. Now, kaninong balita sila naniwala? Doon sa 10 na natatakot, pumunta doon sa ipinangako ng Ama sa kanila. At dahil takot yung 10, no po, anong nangyari sa buong bayan? Natakot din. Birds of the same feathers. Now, makikita ba natin dito yung impluensya ng 10? Yes. Makikita ba natin dito kung paano nakigaya yung kanilang mga anak, mga apo, mga kakilala, mga kamag-anak doon sa kanilang mga balita? Bakit? Dahil tinitingala nila yung kanilang mga representante. Sila yung mga ipinadala na magbibigay sa kanila ng mabuting balita. Pero ang kwento, masamang balitang naibigay. At dahil dito, ano po? Anong sabi nga sa English? Contagious. Anong salita? Anong Tagalog ng contagious? Nakakahawa. Ang gawang masama. Makikita natin dito na hindi dininig ng bayan ang salita ni Caleb at salita ni Yehoshua. Mas pinakinggan nila yung mas marami. Majority prevails, sabi nga ng iba, ano po? Pero nakikita natin na kung sino yung mayorya, sila yung may maling pangunawa. At dahil dito, anong nangyari? Verse 4, nagsang-usapan sila na sila'y maglalagay ng isang kapitan at sila'y magbabalik sa Ehipto. Ano po? Sila'y magbabalik sa Ehipto.
Sila'y babalik sa Egypto. Birds of the same feathers. Nakalimutan na ba nila kung paano hinati ni Amang Yahweh ang dagat na pula? Nakalimutan na ba nila kung paano sila ginabayan ni Amang Yahweh ng ulap sa tanghali at haliging apoy sa gabi? Nakalimutan na ba nila kung paano nagbigay si Amang Yahweh ng tubig mula sa bato at umulan ng mana mula sa langit para sila'y may makain? Nakalimutan nila lahat yun. Kailan? Nung panahon na sila'y na-impluensyahan ng masamang balita. Birds of the same feathers. Bakit? Dahil ang kanilang kalooban ay pareho sa kalooban noong nagbalita sa kanila na natakot at nakalimutan ang pagpapala ni Amang Yahweh na ipinakita na sa kanila. Nakita na nila eh. Naranasan na nila yung pagpapala ni Amang Yahweh, pero lahat yun ay nakalimutan nila. Hindi nila naalala kung gaano ang kapangyarihan ni Amang Yahweh na magligtas. Nakalimutan nila. Ano po? Ang pagpapalang ginawa ni Amang Yahweh sa kanila. Katulad ng sinasabi natin kanina sa proverbio, ano po? Ang matuwid ay mabuting payo sa isang kaibigan, pero ang masama ay nakapagpapaligaw. Now, anong masasabi ni Amang Yahweh sa mga ginawa nilang dito? Ito ang sabi ni Amang Yahweh, birds of the same feathers. Sabi na dito sa verse 11 ng chapter 14. At sinabi ni Amang Yahweh kay Moses, bakit? Hindi ba si Amang Yahweh ang nagsabi na dadalhin nila, o dadalhin niya, should I say, ang bayang ito sa lupang pangako? Hindi pa man nila nakikita, ipinangako na ni Amang Yahweh sa kanila na sila'y dadalhin sa lupang pangako. So bakit hindi nila naalala na si Amang Yahweh ang nangako, at kung si Amang Yahweh ang nangako, itaga mo sa bato, mangyayari. Pero birds of the same feathers, maling pa siya, maling mga tao, ano po? Maling mga pananalita. Anong sabi ni Amang Yahweh sa verse 11? At sinabi ni Amang Yahweh kay Moses, hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito? Hanggang kailan? Bakit? Father Yahweh is already proven himself na siya ay makapangyarihang Elohim. Wala na pag, kumaga, wala nang may, hindi na kailangan pang magdagdag ng ebidensya si Amang Yahweh para patunayan siya ay Elohim na pwedeng magligtas. Hindi na kailangan. Kaya sabi niya niya, hanggang kailan nahahamakin ako ng bayang ito? Hanggang kailan sila mananampalataya sa akin sa lahat ng mga tanda na aking ginawa na sa kanila? Totoo yun. Yung 10 salot sa Ehipto, hindi ba yun husto? Is it more than enough? Birds of the same feathers. Mga kapatid ko, baka dumating din ang araw na ganito na mangyari sa atin, na sa ating pang-araw-araw na buhay, mali yung ating mga nakakasamang mga tao, sa mga lugar na ating pinupuntahan, maling mga pananalita, maling mga payo. Sa ating mga anak, tignan ninyo kung sino-sino kanila mga tinatawag na kaibigan. Sino-sino kanilang tinatawag na mga kasama sa school. Bakit? Birds of the same feathers. Nakaka-impluensya ang kanilang mga kaibigan kung sila'y hindi matututo at hindi maaalala yung mga mabubuting pagpapala na ginawa na ng Ama sa kanila. No po? Mabuting pagpapala na. Kaya sabi dito sa aklat ng Proverbio chapter 13 verse 20. Proverbio 13:20. Ingatan po natin ang ating mga sarili. Ano po? Kung sino yung ating mga kinakasama na mga kaibigan, yung ating mga sinasamahan. Ano po? Yung ating mga pinapakinggan, yung ating mga hinihingan ng payo. Aklat ng mga Proverbio chapter 13, sabi ko ba? 13 verse 20. Kawikaan 13:20. Sabi niya,
lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Kung ang mga kasakasama mo daw, kung ang mga nakapalibot sa iyo, kung ang mga dinidinig mo ay mga pantas, no? Pag sinabing mga pantas, hindi yung mga matatalino sa school, hindi yung mga matatalino sa ibang mga bagay. Pag sinabing pantas dito sa Biblia, pantas means marurunong sa salita ng Ama at ibinubuhay. Yun ang pantas. Hindi yung mga kakilala nyo sa school, mga anak, na mga matatalino, no po, na yung mga mayayaman, yung mga magwapo, yung mga maporma, hindi sila yung mga dapat nyong kaibiganin. Ang kaibiganin ninyo, yung may takot kay Amang Yahweh at mayroong siyang alam sa salita ng Ama. Yun ang kaibiganin ninyo at kilalanin ninyo na maging kaibigan. Tayo naman ng mga magulang, kilalanin natin yung ating mga kabarkada, yung ating mga ka-messenger, ka-Facebook. Dahil baka hindi nyo kilala. Ano po? Ang lumalakad na kasama ng mga pantas ay nagpapantas sa iyo, sabi niya. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Anong sabi niya? Ang kasama ng mga mangmang ay mapapahamak o mapapasama. Sino ang pinakinggan ng bayan? Yung 10 mangmang. Now, bakit ko sinabing mangmang? Nakalimutan nila yung mga pagpapala ni Amang Yahweh. Nakalimutan nila. We pray na hindi tayo kasama, ano po? Na pag dumating ang araw na tayo mangailangan ng payo, alam natin kung sino at saan tayo pupunta na hihingi ng payo. Proverbio pa dito pa sa Kawikaan, chapter 22. Dagdagan pa natin. Chapter 22, verse 24 and 25. Ito pa, huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin at sa mainiting tao ay huwag sasama. Ito pa, dinagdagan pa niya. Walang mga pasensya. Walang pagpipigil. Tabi-tabi po, ano po? Baka ganito yung mga kasakasama natin. Huwag naman sana. Yung mga kaibigan natin, ganito, huwag naman sana. Piliin natin yung ating mga magiging kasalamuha. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Ouch! Birds of the same feathers. Baka ka daw matuto. Hindi ka katulad niya. Pero sa tagal ng inilalagi mo, sa tagal ng pakikipag-usap mo, sa tagal ng mga pakikinig mo, sa tagal ng pakikisalamuha mo, ano sabi niya? Baka matuto ka. Ano po? Magtatamo ka ng silo sa iyong kaluluwa. Ikaw ang nagpahamak sa sarili mo. Bakit? Nagpauto ka sa mga sinasabi ng iyong mga kausap at mga kasalamuha na hindi mo naman pala sila kilala na mga mangmang sa salita niya Amang Yahweh. Huwag naman sana. Ito po yung dagdag. Dagdag pa na kwento dito sa aklat ng Samuel, pangalawang Samuel, chapter 13. 2 Samuel chapter 13. Ito yung kwento. Ito rin Ito rin ay isang kwento ng birds of the same feathers. Unang Samuel chapter 13. Ayan, tingnan natin ang kwento rito. Unang Samuel chapter 13. No. 2 Samuel, not 1 Samuel. 2 Samuel. Mali yung aking nakita. 2 Samuel chapter 13. Verse 1. Simulan ko sa verse 1. Opo. Narinig nyo na to, lalo na sa mga kababaihan. At nangyari pagkatapos nito, na si Absalom, na anak ni David, ay mayroong isang kapatid na babae na maganda ng pangalan ni Tamar. At sininta siya ni Amnon na anak din ni David. So magkapatid si Absalom at si Tamar at kapatid nila si Amnon sa ama. Pero may pagtatangi si Amnon kay Tamar. Verse 2, at si Amnon ay totoong nagdamdam na ano pat siya nagkasakit dahil sa kanyang kapatid na kay Tamar. Bakit? Sapagkat siya ay dalaga.
At inaakala ni Amnon na mahirap gawan siya ng anumang bagay. Gusto niya si ay Tamar, pero naalangan siya. Bakit? Dalaga pa si Tamar. At anak siya ng hari. Ano po? So, nasa dilema ngayon si Amnon. So, kailangan ni Amnon ng ano? Kailangan ni Amnon ng payo. Ano po? Now, ang tanong, kanino siya hihingi ng payo? Birds of the same feather. Diba dumarating ang punto na tayo din ay nasa gitna ng ating mga kabagabagan? Nasa gitna ng ating mga problema at hindi tayo makapag-isip at makapag-desisyon kung alin yung tama. So, kailangan natin ng call a friend. Kumbaga, kanino tayo hihingi? Ganito yung kwento niya. Sa verse 3, merong kaibigan si Amnon na ang pangalay Yonadab. Po. At ang kanyang kaibigan ay totoong mandaraya. Now, sino sa inyo ang magkakaroon ng kaibigan na madaya kung alam mong madaya? Well, magkakaroon ka lamang ng kaibigang madaya kung ikaw na may kaibigan ay tinutolerate mo yung kanyang masamang gawa. Birds of the same feather. Verse 4, at sinabi sa kanya ni Yonadab na isang payong, nagpapayong mandaraya, sabi niya, bakit o anak ng hari? Sa araw-araw ay nangangayayat kang ganyan. Hindi mo ba sasaysayin sa akin? At sinabi ni Amnon sa kanya, ating sinisinda si Tamar, na kapatid ng aking kapatid na si Absalom. Anong sinabi ni Yonadab? Verse 5. Sabi nga natin, ang payo ng matuwid ay nakakabuti. Pero ang payo ng masama, nakakasama. Anong sabi ni Abinadab? Verse 5, at sinabi na Aminadab sa kanya, sabi ni Yonadab sa kanya, mahiga ka sa iyong higaan, at magsasakit-sakitan ka. Sabihin mo sa kanya, sinasamo ko sa iyo na bayaan ang aking kapatid na si Tamar ay pumarito kapag dinalaw ka ng iyong amang si David. At bigyan ako ng tinapay na makakain at maghanda ng pagkain sa ating paningin upang aking makita at kanin sa kanyang kamay. Yun ang payo ni Amnon na mandaraya. Ano sabi niya? Magsasakit-sakitan ka. Now, ginawa ba ni Amnon tama ang payo ni Yonadab na dayain ang kanyang sarili at dayain ang kanyang amang si David na hari at dayain ang kanyang kapatid sa ama na si Tamar para lang mangyari yung kanyang kabuktutan na iniisip? Yes. Verse 6, sa gayoy, nahiga si Amnon at nagsakit-sakitan. At nang pumaraw ng hari upang tignan siya, ay sinabi ni Amnon exactly kung anong sinabi ni Yonadab na kanyang advisor. Now, nakabuti ba kay Amnon ang ginawa niyang pandaraya na paghingi ng payo sa kanyang kaibigan si Yonadab na mandaraya? At the end of the day, anong nangyari kay Amnon? Pinatay po siya ni Absalom. Birds of the same feather. Hihingi tayo ng payo sa hindi natin kilala o hihingi tayo sa payo doon sa alam natin na walang alam si Amang Yahweh? Or pupunta tayo doon sa alam natin na lingkod ng Ama at ang kanyang payo ay mula sa kanyang salita? Tayo po'y mamili po kung sino yung ating lalapitan sa oras ng ating mga pangangailangan. Birds of the same feather. Nangyayari ito sa ating pang-araw-araw na buhay, po. Lalo na kapag tayo ay nasa bagabag, pag tayo po ay nasa gitna ng ating mga suliranin at hindi tayo makapagdesisyon, kailangan natin ng payo. Mag-ingat po tayo kung sino po yung ating tinatawagang paghihingan ng payo. Baka kaibigan natin na wala namang alam kay Amang Yahweh. Kaibigan lang natin dahil kakilala natin sa pangalan. Mayaman, maayos ang buhay sa ating pangunawa, kaya sa kanya tayo humihingi ng payo. Sikat sa kanilang mga lugar, mas matalino sa iyo sa ibang paraan maliban sa salita ng Ama. Yun ang iyong kaibigan, yun ang iyong hinihingan ng payo. O kaya kababata mo,
Ano po? Hinihingan mo ng payo. Nakilala mo sa Facebook, humihingi ka ng payo. Nakilala mo sa Messenger, humihingi ka ng payo. Now, anong sabi sa mga kilata? Kilalanin ninyo yung mga ano po? Salamuha sa inyo. Kilalanin ninyo yung mga nakikisalamuha sa inyo. Kaya sabi niya dito sa Proverbio, chapter 27, verse 17. Proverbio uli. Kawikaan uli. 27, verse 17. Ito ang sabi sa Kawikaan 27:17. Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal. Gayon ang tao ay nagpapatalas sa mukha ng kanyang kaibigan. Iron sharpens iron. Anong ibig niyang sabihin? Kung tayo ay marunong sa salita ng Ama, at ang magiging tagapayo natin ay marunong sa Ama at sa salita na itinuturo niya sa atin, mas magiging pantas tayo. Dahil lalong mahuhusay tayo sa pag-unawa sa salita ng Ama. Ano po? Lalo tayong magiging mahusay. At lalong, mas magiging malapit tayo sa Ama. Kung tayo hihingi ng payo, mas magiging maliwanag ang dating sa atin. Kaysa tayo ay makipagtalastasan sa walang salita ni Amang Yahweh, makukurap tayo sa ating mga pananalita at sa gawa. Bakit? Ang ating mga kanismis ay mangmang sa salita ni Amang Yahweh. Kaya nga na-embed tong salitang mismis. Ano po? Mismis dito, mismis doon. Wala naman tayong dapat maging bahagi sa mismis. Dahil wala naman itong mapapalang matino sa ating buhay. Ingatan po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Kung kanino tayo humihingi ng payo. Kung saan tayo, pumupuntang mga lugar at nakikisalamuha kung kani-kanino. Tignan po natin yung kwento ng ating rabbi. Birds of the same feather. Sumunod na kwento. Now, ito ay wala sa mga regular na Biblia. Itong kukuhanan ko ng kwento. Ito yung aklat na idinagdag ko sa ating Biblia. Pero kung kayo po ay may MBB, ang aking pangunawa ay meron na rin dito sa MBB. Ang aking tinutukoy ay ang aklat ng Makabeyo. Puntahan po natin ang kwento ng aklat ng Makabeyo. Birds of the same feather. Ito po ay nasa pangalawang Makabeyo, chapter 7. Ang kwento po rito ay ang kwento ng mag-iinang martir. Now, birds of the same feather. Sons of the same mother. Now, imagine niyo kung ganito katapang yung aking magulang at tayong mga magkakapatid, pare-pareho ang ating mga pangunawa. Bakit? Pinalaki tayo ng iisang ina. Ginabayan tayo ng ating mga ama. We pray. Na makita natin ito sa sambahayan. Birds of the same feather. Pangalawang Makabeyo, chapter 7. May isang pagkakataon, sabi ng nagkukwento, na may isang ina at may 7 anak na lalaki. Ano sabi niya? May isang ina at may 7 anak na lalaki na ipinahuli ng hari yung 7 lalaking anak at yung kanilang ina. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karne ng baboy na ipinagbabawal ng kautusan. Anong sabi? Ito'y panahon ng Makabeyo, Maccabean period. Ito po ay bago dumating ang rabbi. Ito po ay huling bahagi ng Medo-Persian Empire, bago dumating ang Roman Empire. Mayroon daw 7 magkakapatid na purong lalaki at yung kanilang ina na hinuli ng hari. Bakit? Dahil ipinagbabawal ng hari ang kanilang pananampalataya.
At nang malaman niya na ito ang mga Hudyo ay hindi kumakain ng baboy, pinilit niya silang kumain ng baboy. Now, ito yung sinasabi natin na darating ang panahon, mga kapatid ko, na baka maulit ang ganitong pangyayari sa tinatawag nating tribulation. At tayong mga hinirang na pinili ng Ama na makaunawa ng kanyang salita, ay baka ganito ng ating maging destiny, maging tadhana. So, ang kwento rito ay hinuli yung 7 magkakapatid at yung ina at pinilit na kumain ng baboy. Na, ayon sa kanilang pangunawa at kautusan, ito'y ipinagbabawal sa kanila. Sabi ng isa sa mga anak, siya'y tumayo at nagsalita, ano ba ang nais niyong mangyari sa pagpapahirap sa amin? Anong sabi ng anak? Ano ba ang nais niyong mangyari sa amin? Matamis pa sa amin ang mamatay kaysa lumabag sa mga kautusan ng aming mga ninuno. Anong sabi ng isang anak? Mas matamis pa sa amin ang mamatay kaysa labagin namin ang kautusan ng aming mga ninuno. Now, bagamat ito'y sinasabing kautusan ng kanilang mga ninuno, pero alam natin ang kwento. Hindi ito kautusan ng kanilang mga ninuno. Kaninong kautusan ang pagbabawal sa pagkain ng baboy? Kautusan ni Amang Yahweh. Nagmula mismo sa bibig ng Ama ayon sa kwento ng Leviticus 11 at Deuteronomy chapter 14. Lumabas mismo sa bibig ng Ama na sinabi kay Moses na huwag tayong kumain ng baboy dahil ito'y marumi at ito'y pinagbabawal sa atin. Kaya sabi niya, mas matamis pa sa amin ang mamatay kaysa kainin ang pinagbabawal namin kainin ng aming mga ninuno. Verse 3, nag-alab ang galit ng hari at inuutos na painitin agad ang mga kawa. Verse 4, samantalang pinaiinit ang mga ito, iniutos niya sa mga birdugo na putulin ang dila ng pangahas na nagsalita. Tanggalin ang anit nito at putulin din ang kanyang mga kamay at mga paa sa harapan ng kanyang ina at mga kapatid. So habang pinapainit yung kawa, anong ginawa? Tinanggalan siya ng kaanit. Binunot yung kanyang buhok at natanggal yung kanyang buhok kasama ng kanyang anit, ang natira yung skull. Na imagine ninyo yung barbarism na ginawa. And then anong ginawa? Pinutol ang mga kamay at mga paa. Doon sa nagsalita na sinabing mas matamis pa ang mamatay sa amin. Verse 5, lahat ng inuutos na pagpaparuso ay nagawa ng ngunit buhay pa rin siya. Kaya't anong ginawa? Ipinalitsyon siya ng hari. Nang ang biktima ay inihagis na sa kawa, kumalat ang makapal na usok. Ang ina at ang magkakapatid ay nag-usap-usap para palakasin ang loob ng isa't isa. Birds of the same feathers. Nang makita ng natitirang 6 na magkakapatid at ng ina, ang nangyari doon sa nagsalitang una, nag-usap-usap yung 6 na natitira at yung kanilang ina. Birds of the same feathers. Verse 6, nakatunghay sa atin ang ating Ama, ang ating Yahweh Elohim, at kahahabagan niya tayo. Hindi ba't noong si Moses ay nangangaral laban sa mga suwail na tao, kanyang sinabi sa kanyang awit, kahahabagan ni Amang Yahweh ang kanyang mga lingkod. Ito ang kanilang mga sinalita. Kahahabagan ni Amang Yahweh ang kanyang mga lingkod. Birds of the same feathers. Now, ang hinihintay nilang habag dito, mga kapatid, ay hindi yung iligtas sila ni Amang Yahweh sa tiyak na kamatayan. Hindi yun ang hinihintay nila. Ang hinihintay nila na kahabagan ay pagkatapos na mapatunayan nila ang tatag ng kanilang pananampalataya at lahat sila, birds of the same feathers, ay maaalala ng Ama sa araw ng paghuhukom at gantimpalaan sila ng buhay na walang hanggan. Yun ang habag na hinihintay nila. Hindi po yung habag na sila hindi patayin. Hindi yung habag na i-rescue sila ng anghel. Hindi yung habag na sila hindi papatay. Hindi po yung habag na hinihingi nila. Baka nagkakamali po tayo ng pangunawa. Ang habag ay yung balang araw
sa araw ng paghuhukom. Nakasulat ang kanilang gawa. Yun ang kanilang habag na hinihingi. At yung kanilang katibayan, birds of the same feather, silang lahat ay nagtugma. Mula sa ina hanggang sa pinakabunsong kapatid na lalaki na manatiling tapat sa pananampalataya. Bakit? Umaasa sila na mahahabag si Amang Yahweh na nakatunghay sa kanila sa oras na iyon. Birds of the same feathers. Now, imagine ninyo mga kapatid ko, na kung dumating sa atin yung sinasabi nating day of tribulation, at tayong mga nananampalataya ay magkakaroon ng iisang salita, at wala sanang magkakanulo sa atin balang araw dahil mayroon at mayroon sa atin ang hihiwalay sa pananampalataya. Yun ang nakasulat. Sabi nga niya, dahil sa kahirapan, marami ang pag-ibig ng, marami ang pag-ibig, Dahil sa kahirapan, ang pag-ibig ng marami, sabi niya, ay lalamig. Magkakanulo ang mga magkakapatid. Magkakagalit ang magulang sa mga anak. Mga manugang na lalaki sa manugang na babae. Manugang na babae doon sa kanilang biyanang babae. Now, mayroon kayang dumating sa atin na magiging birds of the same feathers, na magiging iisa ang ating panuntunan at iisa ang ating mga salita? Pag sinabi sana ng mga mamumunong pastor sa oras na yaon na manatiling tapat, tayong lahat kaya ay mananatiling tapat, bagamat nakikita natin ang kamatayan ay nasa harapan natin, o magkakanuluhan tayo at magtuturuan kung sinong unang mamamatay? Father, yan forbid, wag naman sana. Birds of the same feathers. Ano po? Sana, ano po? Tayong lahat ay may isang pananampalataya. Sa buong pamilya, we pray na mangyari ito sa atin. Ano po? Kaya ikinakasaba natin, una, ang mabuting balita saan? Sa loob ng ating tahanan. Bakit? Pangarap nating mga magulang na manampalataya ang ating mga anak, manampalataya ang ating mga manugang na babae at manugang na lalaki, manampalataya ang ating mga apo. Yan ang ating pangarap. Kaya, pag sumikapan natin mga magulang na ibuhay ang salita ng Ama, at tayo yung maging mabuting halimbawa. Ano po? Pareho kayo mag-asawa, sana, maski kayo pa lang muna mag-asawa, birds of the same feather, magkasundo at magkaisa. Ano po? Na ibuhay ang salita ng Ama. At manalangin kayong pareho na maawa ang Ama at mahabag. Ano po? Birds of the same feathers. Kaya sabi niya dito sa Aklat ng mga Gawa, ito pa dagdag. Aklat ng mga Gawa. Aklat ng mga Gawa. Ito pa yung kwento. Aklat ng mga Gawa, chapter 2. Now, ito rin yung kwento ng asimblya ng unang panahon. Ano po? Pagkamatay ng rabbi. I pray na ganito rin yung ating magiging asimblya. Birds of the same feathers. Iisang ating mga layunin. Ano po? Aklat ng mga Gawa, chapter 2, verse 42. Ito ang sabi niya dito sa Aklat ng mga Gawa. Verse 42. At sila, meaning ang mga nananampalataya nung panahon ng mga apostol, sila, sabi niya, ay nagsipanatiling matibay saan? Sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Anong sabi niya? Sila ay nagsipanatiling matibay. Meaning lahat ng mga nananampalataya ay nananatiling matibay at nakikinig, ginaganap ang aral ng kanilang mga apostol. Now, mangyari kaya ito sa atin? Na tayo ay magiging iisang asimblya o tayo mismo, according kay Saulo, na magkakagatan balang araw? Huwag naman sana ano po. Sana ay hindi mangyari sa atin na tayo ay magkahiwa-hiwalay kung dumating ang punto na tayo ay hindi magkakasundo.
We pray na tayo po ay maging birds of the same feathers. May iisang layunin, may iisang pananampalataya, may iisang adhikain. At ang alam kong adhikain nating lahat, maganap ang kalooban ng Ama, mapapurihan ang ating Amang Yahweh, maluwalhati natin ang kanyang napakadakilang pangalan at isinasantabi natin yung ating mga personal na mga pangunawa at mga personal na mga pangangailangan at mga personal na mga mithiin. We pray. I pray. Idinadalangin ko sa ating rabay at sa ating Ama na magkaroon tayo ng iisang pananampalataya. Birds of the same feathers. At wala sana sa atin yung magkaroon ng pagkakawatak-watak. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Lahat po ay may makakain. Walang kanya-kanya. Alam nyo, darating ang araw, baka dumating yung ganitong pagkakataon. At tayo ay hindi magiging kanya-kanya, kundi tayo ay share sa lahat ng mga bagay. Pag kumakain ng isa, lahat ay kakain. We pray. I pray. Pinapanalangin ko na ganito yung magiging kapusuan ng ating asimilya. Kapag may nangangailangan isa, lahat tayo ay tulong-tulong na maibsan yung kanyang pangangailangan. Yun ang aking pangarap sa ating asimilya. Yun ang aking pangarap. Birds of the same feathers. Iisang damdamin, iisang kapusuan, iisang pangunawa, iisang layunin. At ang ating layunin lahat, maganap natin ang kalooban ng Ama at balang araw, mahabag sa atin ng Ama at maalala ang ating mga mabubuting gawa. Yun ang ating kahilingan at ang ating panalangin. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Sabi ko nga, hindi natin hahayaan na may magutom sa atin. Bakit? Dahil tayo ay may iisang kapusuan. Ano po? Na lahat ay magkaroon ng tinatawag na pagpapala mula sa Ama. Yung maramdaman nila na sila'y hindi nakakalimutan ni Amang Yahweh, yun ang ating pangarap. Ano po? Na lahat ay magtumibay sa pananampalataya at lalong magtiwala kay Amang Yahweh. Bakit? Mayroong mga kapatiran na nakakaalala ng kanilang mga pangangailangan. May mga kapatiran na may puso. May mga kapatiran na tulong-tulong sa pangangailangan ng bawat isa. Yun ang ating pangarap bilang asimilya. Birds of the same feather. Na nagpupuri sa Ama at na nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng ating Rabbi Yeshua araw-araw yaong nangaliligtas. We pray na ganito yung ating magiging asimilya. We pray na ito yung pangarap ng bawat pastor natin sa ating asimilya. At makita natin ito na maibuhay natin lahat at magkaroon tayo ng kapusuan na katulad ng ating nababasa. Ano po? Birds of the same feathers. Ano po? Kaya sabi niya dito sa unang Korinto chapter 5. Ito naman ang sabi niya sa unang Korinto chapter 5. Narinig natin ang kwento, ano po? Ng birds of the same feather na mga kwento, dalawa na napunta sa masasama at dalawa naman ang napunta sa mas maayos. Now, dagdagan natin ang kwento dito sa unang Korinto chapter 5. Dagdag na paalala ni Saulo sa atin na mga kapatiran. Unang Korinto chapter 5 verse 11. Unang Korinto chapter 5 verse 11, sabi niya, datapwat sinusulatan ko kayo mga kapatid. Ito paalala ni Saulo sa atin sa asimilya. Narinig natin yung kwento. Birds of the same feathers. Huwag tayong makisalamuha, makisama
sa mga taong mangmang sa salita ng Ama at kinakalimutan ang lahat ng kanyang pagpapala. Huwag tayong humingi ng payo sa mga tao na walang alam kay Amang Yahweh. Huwag tayong makimismis. Huwag tayong makikaibigan. Huwag tayong maging barkada. Ayan. Doon sa mga tao na walang alam kay Amang Yahweh. Kundi, tayo ay magpaalalahanan, magpalakasan ng pananampalataya, una, sa loob ng ating sambahayan. Katulad ng 7 magkakapatid na lalaki at ng kanilang ina. And then, sabi niya sa aklat ng mga gawa, sa ating asemblia. Birds of the same feathers. Kaya sabi dito ni Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto chapter 5 verse 11, datapot sinulatan ko kayo mga kapatid. Huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Now, saan daw ito mangyayari? Sabi ni Saulo, sa loob ng asemblia. Ang pangarap natin ay yung nasa aklat ng mga gawa. Pero si Saulo mismo ang magsasabi na mayroon at mayroon daw sa loob ng asemblia ang ganitong kapatiran. So sabi niya, sinusulatan ko kayo, sabi niya, na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid, masakim, mananamba sa imahe, mapagtungayaw, manlalasing, manlulupig, sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Now, anong ibig niyang sabihin? Kilalanin ninyo ang inyong mga kapatid sa pananampalataya. Kilalanin ninyo. Kaya kung mayroon tayong bagong bautismo, tanungin ninyo kung taga saan siya. Sino siya? Kanino siyang mga anak? Sa ano ang kanyang hanap buhay? Kilalanin niyo siya. Hindi ibig sabihin na kayo nakikialam. No, dapat kilala ninyo kung sino ang inyong mga kapatid. Bakit? Dahil siya ay kapatid niyo sa ating rabay. At hindi pwedeng magkaroon tayo ng kapatid na sinasabi ni Saulo na magkakaroon balang araw sa ating mga gitna. Huwag naman sana. Bakit? Dahil ang mga taong ito ay magiging dahilan. Parang yung kwento natin. Na magiging, anong tawag dito? Yung contagious, magiging makahawa, mahawaan ng ibang asemblia. Mayroon tayong katawagan sa kasabihan sa ating mga Pilipino. Kapag may bulok na kamatis sa isang kaing na kamatis, anong gagawin mo sa kamatis na bulok? Tanggalin yung bulok para hindi mahawa yung iba. Ito ang sinasabi ni Saulo. Kaya kung meron tayong kakilalang kaibigan, kakilalang kapatid, sabi niya, na tinatawag na kapatid, sabi niya, tingnan ninyo, huwag man lamang kayong makisalo. Huwag kayong makisalo. Kumbaga, iwasan ninyo siya. Bakit? Baka kayo mahawa. Anong sabi kanina sa Korinto? Ay, sa aklat ng Kawikaan, ang gawang masama ay nakakahawa. Mga kapatid, ito mismo. Kaya kilalanin natin, mga kapatid, ang ating mga kapatid. At pag may nakita kayo na ganitong gawa, huwag nyo agad palalayuin. Kausapin nyo muna, baka sakaling makuha sa usap. Pag may nakita kayong maling gawa, kausapin nyo, itama ninyo. Ayon sa ating kwento, 3 beses inyong pakiusapan. Una, kausapin ninyo para magbago. Sa susunod, ginawa pa niya, magdala ka ng isa pa para may saksi. Pangalawa. Pero kapag ginawa pa rin niya, pangatlo, iharap mo sa asemblia. Parang asemblia na ang makaalam ng kanyang gawa. Pag ginawa pa rin niya, yung pang-apat, ilayo mo siya. Pansamantala, sabihin mo na kailangan mo na siya magbago. Yun ang sinabi ni Saulo kung paano natin aayusin, lilinisin ang asemblia ng Ama. Ano po? Huwag, sapagkat ano sa akin ang humatol na nasa labas? Hindi ba kayo nagsisihadong na nasa loob? Anong sabi niya? Hindi ba dapat unahin ninyo ang ating asemblia kaysa makakita kayo ng mga maling gawa sa labas? Yun ang sinasabi ni Saulo.
Pero alam niyo po, may mga pagkakataon na nagiging mali ang nagiging pangunawa natin. Na kapag inaayos natin ang ating asimilya, nagiging mali yung pangunawa natin na parang tayo nanghuhusga. Hindi ganun ang kwento ni Saulo. Ano po? Sabi ni Saulo, hindi tayo nanghuhusga. Nililinis lang natin ang ating asimilya. Hindi tayo nanghuhusga ng ating mga kapatid. Bakit wala tayong karapatang manghusga? Inaayos lang natin ang ating asimilya. Ano po? Sinong may obligasyon? Sabi ni Saulo, tayo. Ano sabi niya? Sinulatan ko kayo, sabi ni Saulo, na huwag kayong mag-isama. Si Saulo mismo ang nagsabi. Ano po? Na huwag tayong mag-isama doon sa kapatid na gumagawa ng masama. Bakit? Dahil ito'y makakahawa. Pero katulad nga sinabi ko, pagsabihan muna natin na 3 beses bago po natin pagsabihan na talagang maglaydo muna siya. Ito po hindi panghuhusga pag ginawa natin sa loob ng ating asimilya, mga kapatid. Ano po? Ito po yung sinasabi ng ating mga apostol na ating gagawin kapag may ganitong mga suliranin sa ating asimilya. Verse 13, datapwat sa nasa labas ay Ama ang hahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang taong ito. Anong sabi ni Saulo at the end? Pagkatapos ng pangatlong pananalita, alisin ninyo ang masamang taong ito. Now, hindi ako nagsasabi. Kayo ang magbasa. Unang Korinto chapter 5 verse 13. Alisin ninyo ang taong ito. Bakit? Nakakahawa. Birds of the same feathers. Ang gawa ng masama ay nakapagpapaligaw. We pray na hindi dumating sa ating asimilya. Ano po? We pray na hindi dumating. Dahil kung ito'y hahayaan natin at may mahawa, kasalanan natin. Sumunod na kwento, pangalawang Tesalonica. Kaya sabi niya, birds of the same feather. Pag hindi pareho ng ating mga adhikain at mali ang kanyang ginagawa, mali ang kanyang buhay, pagsabihan natin na 3 ulit. Sa pangatlo, ayaw tumino. Anong sabi ni Saulo? Tanggalin natin sa aking asimilya. Pero hindi pa natin pinag-uusapan kung paano tatanggalin. Pero I pray na wag sanang umabot sa ganung kwento. Ano po? Nauulitin ko, si Saulo nagsasabi, hindi ako. Pangalawang Tesalonica chapter 3 verse 6. Pangalawang Tesalonica chapter 3 verse 6. Ito pa, ang dagdag. Birds of the same feathers. We pray na lahat tayo ay isang damdamin. Aming iniuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Rabbi Yeshua Messiah, na kayo ay magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Now, inulit ni Saulo, pangalawang sulat niya, this time sa mga taga-Tesalonica. Anong sabi ni Saulo? Now, bakit ganito ang mga sulat ni Saulo? Dahil nakita ni Saulo sa kanyang panahon na maraming mga kapatid ang nahihiwalay sa mga salita ng rabbi. At nahahawa ang iba, yun ang nakakatakot. Birds of the same feather. Ano po? Misery loves company. Di ba yun ang ating sinasabi kong minsan? Misery loves company. Kaya sabi ni Saulo, pangalawang Tesalonica, chapter 3, verse 6. Now, gusto kong isulat yung mga ito. Dahil hindi galing sa atin. Galing kay Saulo. Aming iniuutos nga sa inyo, sabi ni Saulo, mga kapatid, it is a command. Hindi pakiusap, ano kung hindi siya request. It is a command, sabi ni Saulo, sa pangalan ng ating Rabbi Yeshua Messiah, na kayo ay magsihiwalay. Huwag niyong i-entertain sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kahit kung ang buhay niya ay palungi at pasama ng pasama, even after na kinausap natin siya ng 3 ulit, may kapatid ko, iwanan natin siya. Ayon kay Saulo. Hindi ito pakiusap ni Saulo. Ito'y kanyang utos. Ano po? Birds of the same feather. Bakit ang
ikinakatakot ni Saulo ang mahawa ang asimilya at mapunaan ang buong asimilya. Yun ang kinakatakot ni Saulo. Bilang nasa pamunuan, yun ang kinakatakot ni Saulo. Kaya tayo po ay pinapaalalahanan na kilalanin natin ang ating mga kapatid, birds of the same feathers. We pray na walang mangyari sa atin na ganito. Roma chapter 16. Ito pa dagdag. Roma 16 verse 17. 16:17. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid. Again, sulat ni Saulo. Natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran. Ouch. Now, kilalanin ninyo, sabi ni Saulo, kung may mga kapatid na nagsasalita ng pagkakabahabahagi, division, na katitisuran ng mga kapatid na nananampalataya. Kilalanin ninyo, sabi ni Saulo. Tandaan ninyo. Iharap ninyo sa asimilya ang kanilang mga gawa. Sila yung mga taong magkakalat ng pagkabahabahagi, division. Bakit? Sa kanilang mga pag-unawa, nahiwalay doon sa iba. At ito yung palalakihin nilang kwento para magkaroon ng pagkakampi-kampi. Father, forbid, wag naman sana. Ang pangarap natin, yung asimilya ng nasa aklat namang nagawa, yun ang pangarap natin. Birds of the same feathers, yun ang pangarap natin. Na parehong damdamin, iisang pananampalataya, iisang layunin. Pero kung may mga kapatid na ganito ang kanilang mga gawa, palungi ang buhay, hindi maayos ang buhay, nag-aadya ng pagkakabahagi o division at katitisuran laban sa mga aral na inyong napag-aralan, sabi niya, kayo'y magsilayo sa kanila again. Saulo, pangatlo na kanyang sulat. Corinto, Thessalonica, Roma. Magsilayo kayo sa ganitong mga kapatid. Now, hindi na sinabing tagalabas yung magkakalat ng division sa loob ng asimilya. Kaya, sa atin na nasa pamunuan, tignan po natin ang bawat isang bantayan natin ang ating asimilya, bantayan natin ang bawat kapatid. Hindi dapat pumasok sa asimilya ng ating rabay ang ganitong klaseng mga kapatiran. Ibig sabihin, sila ay nagpapanggap na mga kapatid natin dahil hindi sila tunay na kapatid pag ganito ang kanilang mga gawa. Hindi sila tunay na kapatid. 18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa ating Rabay Misaya kapag ganito daw yung kapatid na nagpapanggap na kapatid. Nagbabadya ng pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi at katitisuran. Anong sabi ni Saulo? Hindi sila lingkod ng Rabay, kundi sila'y lingkod ng kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati. Anong sabi? Kanilang matatamis na mga salita. Marunong silang magsalita. Pero ang kanilang lingkod, sabi nila, ang kanilang amo ay ang kanilang tiyan. Sila'y nagsasalita sa kanilang sariling kapakanan lamang. Hindi ang kapakanan ng asimilya, kundi ang kanilang sariling kapakanan, ang kanilang ibinabandila. Father, forbid. Huwag sanang ganito ang makita natin sa ating asimilya. Kaya bawat isa, tayo, hindi ako magsasabi, tayo ay inuutusan ni Saulo na bantayan natin ang asimilya ng Rabay. Tayong lahat, hindi lang ako, hindi lang yung mga pastor, tayong lahat ay magbantay sa ating mga kapatiran. Magmula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda na hindi natin makita ang ganito. Bakit? Birds of the same feather. Ang kinakatakot natin ay yung may mahawa, may matisod, at mapulaan ang asimilya ng Rabay.
Yun po yung ating ikinakatakot na mangyari. Wag naman sana. Gumagamit ng mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yun ang nakakatakot. Lalong-lalong na yung mga baguhan pa lang sa pananampalataya. Yung medyo bata-bata pa, yung medyo gatas pa lang yung kanilang mga pangunawa. Yun ang madaling mga makarinig ng mga salita na hindi nila masyadong nauunawaan. Maling aral. No po, maling pangunawa. Sarili nilang pangunawa ang kanilang ibinabandila dahil para sa kanilang sariling kapakanan. No po. Father, ya forbid, hindi mangyari sa ating asimblya. Ano po? Hindi mangyari sa ating asimblya. Unang Korinto chapter 15 verse 33. Unang Korinto chapter 15 verse 33. Kaya mag-ingat po tayo, ano po? Ito pa. Birds of the same feather. Kilalanin natin kung sino yung ating mga nakakausap, nakakasalamuha. 15:33. Unang Korinto 15:33. Huwag kayong padaya, mga kapatid, sabi ni Saulo. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ouch! Nung sabi niya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Baka mahawa tayo sa masama, wag naman sana. Mahawa tayo sa magandang asal, pero wag tayong mahawa sa masamang gawa. Wag tayong mahawa sa masamang salita. Wag tayong mahawa sa masamang pag-uugali. Mahawa tayo sa mabubuti. Ano po? Bakit? Birds of the same feather, again. Kung sino ang kaibigan mo, yun ang magiging kagaya mo. Kayong mga anak na mga nag-aaral, kilalanin ninyo kung sino mga kaibigan ninyo sa school. Baka hindi sila tunay na kaibigan. Makukurap kayo. Pag sinabing makukurap kayo is mahahawa kayo ng kanilang mga masasamang gawa. Ito pa. Proverbs. Ano yung Proverbs? Kawikaan uli. Pagtsagaan nyo mga kapatid, malapit na. Ito para sa ating lahat. Di bali, once a week lang naman tayo nakakarinig ng salita. Proverbio chapter 17. Ito pa. Kawikaan 17 verse 22. Kawikaan 17 verse 22. Ito pa dagdag. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ngunit ang bagbag na puso ay tumutuyo ng mga buto. Now, huwag kayong makikisama sa isang kapatid o isang tao, Father, ya forbid, na walang ganitong kapatid, na ang palaging umaga niya ay nakalaylay ang balikat. Alam niyo yung taong paggising sa umaga is problema ang nakarehistro sa mukha niya? Yung bang hindi man makangiti. Abay mga kapatid ko, magiging mabigat ang iyong umaga. Huwag kang makikisama sa kanya. Kapag asawa mo yun, hindi makangiti sa umaga, nakasibagot ka agad-agad, nakakunot yung mga noo, abay kapatid ko, ipanalangin mo agad yung asawa mo. Mag-usap kayo na baguhin niya yung kanyang pananaw sa buhay. Bakit? Ang sabi niya, ang bagbag na puso ay tumutuyo ng mga buto. Abay, wala kang sigla. No po. Kumbaga sa Ilocano kumaka, agkukutel, agkakapoy, yung bang parang hindi kumain ng agahan. Wala kang makikitang katuwaan sa puso niya. Wala kang makikitang katuwaan sa mukha niya. Bakit? Iniisip niya palagi problema. Abay, kapatid ko, mahirap na nga ang buhay, mas magiging mahirap. Anong sabi ni Job chapter 14 verse 1? Ang tao na ipinanganak sa babae ay maiksi ang buhay at punong-puno ng kabagabagan. Abay, huwag nating dagdagan araw-araw dahil hindi tayo makangiti sa umaga. Naku, bago tayo matulog sa gabi, gaano man kadami yung ating mga problema,
pagtulog natin sa gabi, isurrender natin lahat sa Rabay. Ipanalangin natin lahat sa Rabay. Tanggalan ninyo ang bigat ng inyong dibdib, ibigay natin sa Rabay. Para sa ganon, makatulog tayo ng mahimbing. Para pagkagising natin sa umaga, panibagong umaga, panibagong pag-asa. Bakit? Ang ating Ama mismo nagsabi, ang awa ng Ama ay pinaninibago kailan? Tuwing umaga. Pinaninibago niya tuwing umaga. Bakit hindi ipinangako sa atin na tayo magigising pa ng bukas? So kung tayo ginising niya sa umaga, panibagong pag-asa. Yung problema mo kahapon, that is history. Today is a new day. Yun ang ating isipin. Kaya mga kapatid ko, baguhin ninyo ang inyong mga panuntunan sa buhay, yung mga adhikain sa buhay, yung mga pananaw nyo sa buhay. Ha? Sabi niya, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ang masayang puso. Kapag masaya ang puso mo, kapatid, magaan ang buhay. Subukan nyo. Malayo ka pa sa sakit. Malayo ka sa stress, malayo ka sa alta presyon, malayo ka sa high blood. Magiging maganda ang daloy ng iyong dugo, magiging magaan ang galaw ng iyong mga katawan, kamay at paa. Bakit? Masaya ang puso mo. Yun ang ibig sabihin. Kaya mag-ingat kayo sa inyong mga kinakasama. Alam nyo, meron kong co-teacher sa school. Wala na siyang sinabing positibo sa kanyang pagtuturo. Puro problema sa mga estudyante. Pero tinatawanan na lang namin. Tinatawanan ko na lang, bakit? Ayaw kong pa-apekto. Ano po? Bakit? Mapalad ako dahil nakarating ako sa school na maayos at payapa. Praise Father Yah. The rest, anik-anik na lang yun. Ano po? Dagdag, 16. Proverbio 16:28. Ibabaliktad ibaback up natin. 16:28, kawikaan din. Ang mandarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo, at ang mapaghatid dumapit o chismosa ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Ayan. Anong ibig sabihin nito? Mag-ingat po kayo sa mga Facebook. Mag-ingat po kayo sa mga Messenger, sa TikTok, ano pa ba? Twitter, Reels. Ayan. Mag-ingat po kayo doon. Bakit? Hindi nyo kilala yung mga kausap nyo. Mapagdapit, anong tabi niya? Mapagdapit, 16:28, mapaghatid dumapit. Ito yung mga tinatawag nyong mismis. Ano po? Huwag kayong umasa doon. Huwag nyong ubusin ang oras nyo doon. Ano po? Birds of the same feather. Kapag wala kayong ginawa sa araw-araw ng buhay, sa oras ng buhay ninyo, maghapon, at mas marami yung oras nyo doon, na mga kapatid ko, wala kang pinag-iba doon sa mga mismis na nasa YouTube, nasa Facebook. Yung mga mimosa na nasa Facebook at Messenger. Birds of the same feather. Ano po? Mga kapatid, wag po. Ano po? Marami kayong dapat pag-abalahan. Marami kayong dapat maunawaan sa Biblia. Marami kayong ituturo sa inyong mga anak. Marami kayong ituturo sa inyong mga apo. May time pa ba kayo para nakipag-mismis? I bet wala. Ano po? I bet wala. Ha? Pangalawang Korinto. Ito pa dagdag. Chapter 6 verse 14. Pangalawang Korinto, chapter 6 verse 14. Birds of the same feather. Chapter 6 verse 14. Huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di magsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. And lastly, sa ating mga anak, sa kanilang mga tinatawag na mga best friends, and then sa ating mga anak na balang araw ay mag-aasawa.
Huwag kayong makikipamatok. Huwag kayong magiging equal yoke sa mga hindi nananampalataya. Birds of the same feathers. Alin ang mananaig? Ang sanlibutan o ang inyong pananampalataya? Pero bakit nyo ilalagay sa panganib ang inyong pananampalataya? Na kayo ay makikisama sa isang hindi nananampalataya. Bihira ang nakita ko mga kapatid, bilang inyong mga kapatid sa pananampalataya, bilang inyong pastor, bihira ang nakita ko. Ano po? Nananatiling tapat sa pananampalataya. Kapag nakapag-asawa ng hindi nananampalataya, bihira, mabibilang sa daliri. Mas marami ang nawawala. Birds of the same feathers. Mahahawa kayo. Ano po? Mahahawa kayo sa gawa ng sanlibutan na gawa ng isang hindi nananampalataya. Kayong mga anak, ano po? Ingatan ninyo. Huwag niyong ilagay sa panganib ang inyong pananampalataya. Hindi ang rabay ang maglalagay sa inyo sa panganib, kundi kayo mismo sa inyong sarili, inilalagay ninyo ang inyong sarili sa alanganin. Tayo ang maglalagay ng ating sarili sa impyerno kung hindi natin babantayan ang ating sarili. Tayo mismo. Hindi ang ating mga magulang. Hindi ang ating mga anak. Hindi ang ating mga asawa. Tayo mismo ang mamimili. Bakit? Pinili natin sa sarili natin na gayahin ang gawa ng masama. Nahawa tayo. Tayo ang namili. Tayo ang may gawa. Ano po? Tayo ang may gawa. Kaya sabi na dito sa Santiago, huling salita na po ng ating rabay, Santiago chapter 4. Birds of the same feathers. I pray na may natutunan tayo kung sino ang ating magiging kaibigan, mga anak, mga best friend, mga anak, mga magiging girlfriend at magiging boyfriend, at higit sa lahat, yung ating mga mapapangasawa at yung ating mga kasalamuha sa trabaho, sa paaralan, sa opisina, sa ating sangbahayan, lahat ng ating mga mapupuntahan kasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya. I pray na may matutunan tayo. Ano po? Santiago chapter 4 verse 4. Kayong mga mapangalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Ama? Ingatan ninyo kung sino yung mga kasalamuha, mga kapatid. Kakilala, kaibigan, kasama sa trabaho, huwag kayong pahahawa sa masama. Higit sa lahat, sa inyong pipiling mapapangasawa balang araw. Wala tayong mapapala sa pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Bakit? Ito'y pakikipag-away sa Ama. Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Ama. Mas pipiliin ba natin na maging kaaway natin ang Ama o maging kaibigan natin na katulad ni Abraham na tinawag na kaibigan ni Amang Yahweh? O ni David na tinawag niyang lingkod? We pray, mga kapatid, na may natutunan po tayo sa aral ng Rabay, birds of the same feathers. Mag-ingat po tayo sa ating mga hinihingan ng payo kapag tayo may problema. Mag-ingat po tayo sa ating mga kinakausap, na mga ini-entertain na mga kaibigan, mga kakilala. Ano po? Ang ating mga anak, gabayan natin sa kanilang pag-aaral, kilalanin natin kung sino yung kanilang mga kaibigan, kilalanin natin kung sino yung kanilang mga sinasamahan na mga kaklase. Ano po? Natigit sa lahat, gabayan natin ang ating mga anak sa kanilang paghahanap ng kanilang makapangasawa balang araw. Bakit? Dahil sila yung susunod na magpapatuloy ng ating mga pananampalataya. Hallelujah. Ito po ang aral ng ating rabay, mga kapatid. Birds of the same feathers. Naway may natutunan po tayo. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabay Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Mabuhay ang ating Ama at mabuhay ang ating Rabay Yeshua HaMashiach. Magandang gabi po sa lahat. Shalom po. Hallelujah.